Okay, so good morning mga kabigman. May kasama na naman tayo ngayong isang refresher course student sa isang automatic. So kaya natin nasabing refresher kasi marunong na naman daw siya mag-drive. Sabi niya, medyo 1 year na daw siya nagda-drive. Tama ba ako na yun, no? So ngayon, titingnan natin kung ano pa yung weakness niya, kung ano pa yung maidadagdag natin sa kanya. So, unang-una, nung tayo ay mag-move, mayroon agad akong naidagdag sa'yo. No? So, yun yung tamang practice nun ha. Yung sequence nun. From park, di ba? Hold mo si brake. From park, lagay mo muna siya sa drive and then release si handbrake. Ngayon naman, yung tanong mo naman, paano kuya ron pag halimbawang pumarada na ako or pumarking na ako, ano naman sequence ang gagawin ko? So, ang sequence na gagawin mo dyan, syempre, hold lagi naman si brake ang una. And then, lagay sa neutral. And then, handbrake. Okay? Tapos, para masanay ka na nga sa ganong sequence, bitawan mo si brake, sabay apakan mo ulit, lagay mo sa park. Okay? Yung mga ganong sequence. Actually, yung sequence na yun na binibitawan si brake, apakan ulit si brake, mas more on magagamit mo yun sa naka-incline na sitwasyon. Halimbawa, pinaradaan mo medyo naka-incline, in the same time, kapag medyo downhill yung iyong pinaradahan. Tapos, pangalawa na yung ganito. Si automatic, kapag ilagay mo na sa drive, di ba mag-move na yan? I-develop mo or gawan mo ng paraan palagi na kapag ikaw ay umapak sa accelerator pedal, hindi yung gigil agad. Yung nagiging agresibo ang paa sa gas pedal. Patong mo lang, gradual mo lang siyang apakan. At the same time, magiging aware ka lagi sa speed. So, katulad nito, ang magiging speed muna natin, minimum 20, maximum 40 muna tayo. So, dyan mo nakikita ang speedometer natin ha. Yan nasa gitna, no? Okay, so magiging aware din tayo dyan kasi may mga batas tayo sa speed limit. Okay? At the same time, syempre, yung safety natin, no? Okay, sige. Go lang tayo ulit. Yan, bitawan mo lang si brake, patong lang, gradual lang. Para walang aggressive na maramdaman si mami. Kaya siguro natatakot si mami dahil pag-apak mo lang kasi harurot agad. Yan, ganyan lang oh. Para smooth lang siya. Yan. Pag yan naman ay nakaramdam ka ng nabilis, awang mo lang paa mo sa gas. Tapos take note, isa pa ha, kapag pababa ang kalsada, ay hindi advisable na nagagas tayo, no? Tulad tayo, stay on your lane pa rin. Yan, ganyan lang pag nag-apak ng gas. Sanayin mo ang paa mo sa ganyan. No? Wala na ang paa sa gas dahil pababa na yan. Huwag mo siyang hayaan na bilis. Applyan mo siya ng konting brake. Para kontrolado mo yung pagbaba niya. Dahil ikaw sa left. Yep, sa left yan. Lipat ikaw dyan sa left. Slow down, pa-curve. Para pagsakay ni mami sa susunod, bakit iba lang ang driving mo ngayon? Hindi na nakakatakot. Lang, smooth driving lang. Defensive driving lang. Stay on your lane lang ikaw. Stay ka lang dyan sa lane na yan. Yan, ganyan lang. Pagpapaba, hindi dapat tayo natakbo ng more than 40. Para hindi matakot ang sakay natin. So, mami, hindi ka na matatakot ngayon, ha? Ganun lang. Hindi naman lang kailangan mag-drive ng mabilis. Tandaan mo lang, mga driver na mahilig magpabilis ng takbo, sila yung madalas na i-involve sa aksidente. Defensive driving lang. Yung speed limit, following distance, yun, dapat naging practice ng isang baguhang driver. O kahit pa matagal ka ng driver, syempre. Kung paano ka nag-umpisa, so paano ka nagiging defensive driver nung mag-umpisa, hanggang dulo, ganun ka dapat. Hindi yung pagsanay ka na, wala ka na, nakakalimutan mo na yung itinuro sa'yo. Kasi syempre lahat naman na itinuturo natin dito sa amin, sa driving school, para naman sa kaligtasan. Paano magiging defensive driver, lalo na nasa Pilipinas tayo. Okay na yung ganito. So, ito yung tanong mo kanina. Paano kuya ron? Kung halimbawa ay aking pinaradahan katulad nito, naka-downhill. Ano pong sequence na gagawin ko from drive? So, ganito ha, tingnan mo. I-hold mo lang si brake, lagay mo sa neutral. Neutral, handbrake. Bitawan mo si brake. Up, stop, hold pa. Handbrake pa. Ibig sabihin, hindi pa siya napigil ni handbrake. Bitaw yan. Napansin mo, umalog. Tama? So, ibig sabihin nun, yung bigat ni sasakyan
Dahil nga ganyan ang posisyon niya, nandito na kay handbrake. Okay, tingnan mo ha. Tapakan mo ulit si brake. Lagay mo sa park. Yun, o bitawan mo na yan si brake. Okay, ganito naman. Halimbawa, mag-move ka naman. Hold mo si brake. O from park, kahit idiretso mo yan sa drive. Sige, diretso mo sa drive. Tingnan mo. Smooth lang siya, walang alo. Diba? Pero kapag halimbawa ang hinandbrake mo kagad, nilagay mo agad sa park, hindi mo hinandbrake, from park to drive ulit, mararamdaman mo yun, medyo maganit. No? Yun.